Huwag mo nang asahang mamahalin ko pa sa babaeng amoy kusina at mukhang pagod na labandera, Laura. I need a woman who can stand beside me in the spotlight and clearly, that is not you. Ang mga salitang yon ni Henrique ay tila isang malamig na semento na ibinuhos sa buong pagkatao ni Laura. Wala itong pasabi, walang emosyon, at higit sa lahat, wala itong bakas ng 7 taon nilang pagsasama. Sa gitna ng kanilang malawak at marangyang sala, ang boses ng kanyang asawa ay naging isang matalas na sandata na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, suot pa ni Laura ang kanyang lumang apron. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng bahagyang pagkapaso mula sa pagluluto ng paboritong sinigang na hipon ni Henrique. Buong hapon siyang nagtiyaga sa harap ng kalan, tinitiis ang init at pagod para lamang ipagdiwang ang kanilang ika-7 anibersaryo. Sa kanyang likuran, ang mesa ay puno ng pagkain. May mga kandilang nakasindi at isang bote ng alak na binili niya gamit ang kanyang maliit na ipon mula sa pagtitipid sa budget ng palengke. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging isang malaking biro. Ang tray na hawak ni Laura na naglalaman ng 2 baso ng kristal ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga daliri. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas. Naramdaman ni Laura ang dahan-dahang pagbagsak ng tray mula sa kanyang kamay. Ang mga baso ay humampas sa sahig, nagkadurog-durog sa libo-libong piraso na tila sumasalamin sa kanyang sariling puso. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit mas malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala sa sobrang sakit. Hindi niya naramdaman ang pagtilamsik ng tubig sa kanyang paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng kanyang diwa. Tiningnan siya ni Henrique mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Ang lalaking dati ay nangakong poprotekta sa kanya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan at talino, ay nakatayo ngayon sa harap niya na tila isang estranghero. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng mamahaling suit, amoy mamahaling pabango, at may daladalang aura ng kapangyarihan na tila hiram lamang naman sa mga sakripisyong ginawa ni Laura sa likod ng mga saradong pinto. Bakit, Henrique? Nagkulang ba ako? Ang tanging na isambit ni Laura sa gitna ng kanyang papatid na hininga. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang, puno ng pait at hindi matanggap na katotohanan. Isang mapait na nangisi ang gumuhit sa labi ni Henrique. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at marahas itong inihagis sa ibabaw ng basag na kristal. Huwag mo akong tanungin kung nagkulang ka dahil ang pagiging ikaw mismo ang malaking kakulangan. You chose to be a housewife. You chose to be pathetic. At ngayon, I am choosing to be free. Pirmahan mo ang mga papeles na yan at umalis ka sa pamamahay ko bago sumikat ang araw. Kasabay ng marahas na pagtalikod ni Henrique ay ang pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdanan. Doon ay nakatayo si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may suot na mapang-aping na mangiti sa kanyang mukha. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, bagkus ay tila nagdiriwang pa ito sa nasasaksihang pagkaapi ni Laura. Tumingin si Laura sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas, humahampas sa salamin, na tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak ay tila isang paalala na sa gabing ito, ang lahat ng kanyang pinagsikapan ay tinalikuran ng taong pinakamahal niya. Nakatayo si Laura sa gitna ng mga piraso ng basag na kristal, ang kanyang anino ay tila unti-unting nilalamon ng dilim. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas na tila alon sa dalampasigan ng kanyang pighati. Hanggang kailan ba dapat manatiling tahimik ang isang pusong matagal nang pinapatay ng bawat salitang binitawan ng taong dapat sana ay nag-aalaga rito? Paano ba magsisimulang muli ang isang babaeng ang tanging kayamanan na lamang ay ang kanyang mga durog na pangarap? Huwag kang tumayo riyan na parang tuod, Laura.
Hindi makukuha ng pag-arte mo ang awa ko dahil alam nating lahat na mula sa simula, isa ka lang namang pabigat sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong silid habang bumababa siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa nariraho ay tila isang hatol ng kamatayan sa 7 taong pagsisilbi ni Laura. Sa halip na tulong, ang matanda ay lumapit sa kanya na may dalang isang maliit na maleta. Isang lumang maleta na dala ni Laura noong unang gabi niyang pumasok sa mansyong ito. Naramdaman ni Laura ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang sampal na hindi natatapos. Tumingin siya kay Henrique, umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang dilim ng gabi na tila wala siyang naririnig. Mama, bakit kailangang humantong sa ganito? Ibinigay ko ang lahat. Kinalimutan ko ang sarili ko para sa inyo. Ang nanginginig na saad ni Laura habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Doña Carmen, isang tawang puno ng pangungutya. Ibinigay ang lahat, ang sabihin mo, ginamit mo ang anak ko para makaangat sa buhay. Mula sa putikan ka nang galing, at sa putikan ka rin babalik. Wala kang karapatan sa kahit anong ari-arian dito. Kahit ang mga damit na suot mo, pera ni Henrique ang bumili niyan. Dahan-dahang humakbang si Laura paakyat sa kanilang dating silid. Ang bawat baitang ay tila isang milyang layo dahil sa bigat ng kanyang mga paa. Doon, sa sulok ng madilim na kwarto, binuksan niya ang cabinet na naglalaman ng kanyang mga lihim na pangarap. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang ilang lumang notebook, mga notebook na naglalaman ng kanyang mga pananaliksik noong kolehiyo. Ang mga pangarap na itinabi niya para lamang maging isang mabuting asawa at mabuting manugang. Nang muli siyang bumaba, nakita niyang nakaupo na ang mag-ina sa sofa. Tila nagpaplano na ng susunod nilang hakbang nang wala siya. Lumapit si Laura sa mesa at dahan-dahang tinanggal ang kanyang gintong kwintas at ang wedding ring na 7 taon niyang iniingatan. Ang mga alahas na yon ay humampas sa ibabaw ng matigas na kahoy ng mesa. Lumilikha ng isang matunog na hudyat ng pagwawakas. Ito ang inyong dote. Ito ang simbolo ng aking paglaya mula sa inyong mga tanikala. Ang sabi ni Laura nang may bagong lakas sa kanyang boses. Bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling basang-basa, lumapit si Henrique sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng pagsisisi. You are making a scene, Laura. Just leave. You are nothing without this family. Bukas, lahat ng tao sa labas ay titingnan ka na parang isang basurang tinapon. Wala kang kakayahan, wala kang pera, at wala kang kahit anong pangalan na maihaharap sa mundo. Ang mga salitang iyon ay tila huling pako sa krus na pasan-pasan ni Laura. Tinalikuran niya sila at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking pinto. Bago siya tuluyang lumabas sa gitna ng malakas na ulan, narinig niya ang pagtunog ng cellphone ni Doña Carmen. Hello? Siguraduhin mong wala siyang matutuluyan. Ipakalat mo ang balita sa universidad. Sirain mo ang kahit anong record na meron siya. I want her to crawl back to the mud where she belongs. Ang mahinang bulong ni Doña Carmen sa telepono na sapat na para marinig ng natitirang pandinig ni Laura. Nang bumukas ang pinto, ang malamig na hangin at ang malakas na buhos ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Ngunit mas matindi pa rin ang lamig na nananalatay sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, isang boses ang pumailan lang mula sa itaas ng bahay, ang yak ng maliit na si Maya na naghahanap sa kanyang ina. Napatigil si Laura. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging saksi sa kanyang panata. Habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng mansyon,
Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang formal na paghihiwalay. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa at walang direksyon, ngunit sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong bagyo. Ang bawat hakbang ni Laura palayo sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos, tila nakikipagkumpetensya sa mga luhang hindi na maubos-ubos sa kanyang mga mata. Hawak ang basang maleta, tumigil siya sa harap ng isang ATM machine sa kanto, umaasang ang maliit na perang itinabi niya sa loob ng 7 taon. Ang perang galing sa kanyang mga racket sa pagtuturo bago siya ikasal ay sapat na para sa isang gabi sa murang motel at para sa gamot ni Maya. Ngunit nang ipasok niya ang card at lumabas ang mga numero sa screen, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 0. Ang balanse ay 0. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang pondong inilaan niya para sa operasyon sa puso ng kanyang anak na si Maya, ay kinuha sa loob lamang ng isang saglit. Hindi nag-isip si Laura. Tumakbo siya pabalik sa mansyon, hinahampas ang bakal na pinto ng gate sa gitna ng bagyo. Ang tunog ng kanyang mga palad sa malamig na bakal ay hindi pinansin ng mga gwardiya hanggang sa bumukas ang malaking pinto ng bahay. Doon ay lumabas si Chloe na nakabalot sa isang mamahaling robe at sa kanyang leeg ay nagniningning ang mga perlas na pamana pa ng lola ni Laura. "Oh, andito ka pa pala? Akala ko ba may dignidad ka pa na natitira, Laura?" Ang mapanuyang boses ni Chloe na humalo sa ingay ng ulan. "Ibalik niyo ang pera ko." "Chloe, nasaan si Henrique? Ang perang yon ay para sa operasyon ni Maya. Hindi niyo pwedeng kunin yon." Ang sigaw ni Laura, ang kanyang boses ay napaos na sa lamig at pagod. Lumabas si Doña Carmen sa likuran ni Chloe. Hawak ang isang baso ng alak. "Pera mo? Saan galing ang perang yon, Laura? Sa loob ng 7 taon, ang anak ko ang bumuhay sa'yo. Ang bawat sentimong naipon mo sa bangko na yan ay itinuturing naming bayad sa lahat ng pagkaing kinain mo at sa kuryenteng ginamit mo sa bahay na ito. It's interest for your stay here, you parasite." "Paano si Maya? Doña Carmen, apo niyo siya. Kailangan niya ng operasyon sa susunod na buwan." Ang pagmamakaawa ni Laura. Dahan-dahan na siyang lumuhod sa basang semento. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa sobrang desperasyon. Lumitaw si Henrique sa likuran nila. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon habang pinagmamasdan ang kanyang asawang nakaluhod sa putikan. "Huwag mong gamitin ang anak ko para makuha ang gusto mo, Laura. Ako ang ama. Ako ang may pera. Ako ang magpapasya kung kailan siya ooperahan. At sa tingin ko, hindi siya ligtas sa piling ng isang inang walang trabaho at palaboy sa lansangan. Henrique, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa akin. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang pagkakataon ni Maya na gumaling." Ang hikbi ni Laura, ang kanyang noo, ay halos dumikit na sa malamig na bakal ng gate. Ngunit sa halip na awa, isang puting papel ang inihagis ni Henrique mula sa itaas ng balkonahe. Ang papel ay dahan-dahang lumipad pababa. Nababasa ng ulan bago ito lumapag sa putikan sa harap ni Laura. Iyan ay isang legal na petisyon para sa sole custody ni Maya. "Mula ngayong gabi, bawal ka nang lumapit sa loob ng 50 metro sa anak ko. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis para ipakulong ka sa salang trespassing." Ang malamig na deklarasyon ni Henrique bago niya tinalikuran ang kanyang asawa. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon ay tila isang hatol na naghiwalay sa mundo ni Laura at ng kanyang anak. Nakaluhod siya sa gitna ng baha, hawak ang basang papel ng korte, habang ang anino ng kanyang pamilya ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga mamahaling kurtina. Sa gitna ng dilim, tanging ang hagulgol ni Laura ang maririnig, isang tunog ng isang inang ninakawan, hindi lang ng pera, kundi ng mismong dahilan ng kanyang paghinga. Paano lalaban ang isang inang wala kahit isang sentimo sa bulsa laban sa kapangyarihan ng mga taong
sumira sa kanyang buhay. Hanggang kailan mananatiling biktima si Laura bago niya ma-realize na ang tanging paraan para mabawi ang kanyang anak ay ang wasakin ang bawat pader na itinayo ni Henrique? Walang puwang ang dangal sa isang inang. Ang tanging naririnig ay ang ubo ng kanyang anak at ang kumakalam na sikmura ng kanilang kinabukasan. Ang bawat pagkuskos ni Laura sa maruming tela ng mga kapitbahay ay nag-iiwan ng matinding kirot sa kanyang mga daliri na halos wala ng balat. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak ng mga test tube at mamahaling pluma sa unibersidad ay nanginginig na ngayon sa ilalim ng mabigat na batya ng labada. Ang amoy ng murang sabon at ang dumi ng mga damit na kanyang nilalabhan ay tila dumidikit na sa kanyang balat. Isang permanenteng marka ng kanyang bagong katayuan sa buhay. Sa sulok ng maliit at madilim na paupahang kwarto sa isang liblib na eskinita, nakahiga ang maliit na si Maya sa ibabaw ng isang manipis na banig. Ang bawat ubo ng bata ay tila isang kutsilyo na humahati sa puso ni Laura. Wala na silang kuryente, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagbibigay ng anino sa mga dingding na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang bawat patak ng ulan na tumutulo mula sa butas na bubong ay sinasalubong ni Laura ng mga sirang balde, lumilikha ng isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis. "Mama, gutom na po ako," ang mahinang tinig ni Maya. Halos hindi na marinig dahil sa panghihina. Mabilis na pinunasan ni Laura ang kanyang mga kamay sa kanyang basang saya at kinuha ang huling piraso ng tinapay na itinabi niya. "Heto anak, kain ka muna. Bukas, makakabili na si mama ng gatas at gamot mo. Konting tiis na lang ha." Sa gitna ng kanyang pagod, dahan-dahang binuksan ni Laura ang kanyang basang maleta. Doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, ay ang mga notebook na naglalaman ng kanyang pananaliksik tungkol sa paggawa ng natural na gamot at malinis na tubig para sa mga mahihirap. Tiningnan niya ang kanyang mga sulat kamay, mga formula na binuo niya noong puno pa siya ng pag-asa. Noong mga oras na yon, tila isang basura ang tingin ni Henrique sa mga ito. Ngunit sa gabing ito ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang dibdib nang maalala niya ang malawak na library ni Henrique at ang marangyang buhay na tinatamasa nito habang sila ay naghihirap sa gitna ng dumi at gutom. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay naging isang madilim na galit na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko. Hindi siya pwedeng mamatay rito. Hindi pwedeng maging ganito na lang ang buhay ni Maya. Inilabas ni Laura ang isa sa kanyang mga notebook at nagsimulang magbasa sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila. Ang bawat salita at formula ay tila isang paalala na sa loob ng kanyang sugatang pagkatao ay may nakatagong katalinuhan na hindi kailanman mananakaw ni Henrique o ni Doña Carmen. Siya si Laura Santos, ang babaeng may kakayahang lumikha ng buhay mula sa wala. Napatigil ang kanyang pagbabasa nang marinig niya ang isang marahas na pagkatok sa kanilang marupok na pintuan. Ang tunog ng kahoy na tila babagsak na ay nagdulot ng takot sa puso ni Laura. Niyakap niya ng mahigpit si Maya habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Walang ibang tao ang nakakaalam kung nasaan sila. Ang mga naniningil ng upa ay hindi pumupunta sa ganitong oras ng gabi. Sino ang bibisita sa isang babaeng tinalikuran na ng mundo? Ang pagkatok ay hindi tumitigil, tila isang hudyat ng bagong bagyo na paparating. Dahan-dahang tumayo si Laura, kinuha ang isang kalawanging kutsilyo sa tabi ng kanilang munting kalan bilang depensa at lumapit sa pinto ng may nanginginig na mga binti. Sa likod ng pintong iyon, isang bagong kabanata ng kanyang pagdurusa o ang simula ng kanyang pag-asa ang naghihintay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa bawat yabag
ng panganib sa labas. Hanggang kailan nga ba kailangang magtago ni Laura bago siya tuluyang mahanap ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan? Ang isang ina ay handang lumuhod sa harap ng kamatayan, huwag lamang hayaang makuha nito ang kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang mahigpit niyang hawak ang kalawanging kutsilyo. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi isang kaaway ang bumungad sa kanya. Isang kapitbahay ang humahangos, dala ang balitang may dumating na mga volunteer na doktor sa Barangay Health Center. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Laura. Binalot niya si Maya sa isang manipis na kumot at tumakbo sa gitna ng madilim na eskinita. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa maputik na tubig na tila wala na siyang nararamdamang pagod. Ang pampublikong klinika ay puno ng mga taong naghihintay, maingay at mainit. Nakaupo si Laura sa isang sulok, yakap-yakap ang nanghihinang anak habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nang tawagin ang kanilang numero, pumasok siya sa isang maliit na silid kung saan nakaupo ang isang lalaking may salamin. Seryoso ang mukha ngunit may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Siya si Dr. Gabriel Reyes. Habang sinusuri niya si Maya, napansin ni Gabriel ang paraan ng pagpapaliwanag ni Laura sa mga sintomas ng anak. Hindi ito ang karaniwang paliwanag ng isang inang walang pinag-aralan. Doc, ang kanyang lagnat ay intermittent at napansin ko ang bahagyang cyanosis sa kanyang mga kuko. I suspect her heart condition is aggravating her respiratory distress. I tried giving her some herbal extracts that act as a mild bronchodilator, but it's not enough. Ang mahinang saad ni Laura, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad sa kabila ng kanyang maruming anyo. Napatigil si Gabriel sa kanyang pagsusulat. Tumingin siya kay Laura, tinitingnan ang mga kamay nito na puno ng sugat at kalyo mula sa paglalaba. At pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ng babae. Where did you learn those terms? You're not just a mother, are you? Dahan-dahang inilabas ni Laura ang kanyang lumang notebook mula sa kanyang bag. Ang mga pahina ay bahagyang basa ng ulan at luma na. I used to study biochemistry, Doc, pero hindi ko natapos. Iyan ang aking mga tala tungkol sa filtration at medicinal compounds. Kinuha ni Gabriel ang notebook at dahan-dahang binuksan ang mga pahina. Habang binabasa niya ang mga formula at obserbasyon ni Laura, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkagulat. Ang mga kalkulasyong nakasulat doon ay hindi lamang pang-estudyante. Ito ay mga ideyang maaaring makapagpabago sa paraan ng paggamot sa mga liblib na lugar. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Laura na hindi siya tinitingnan bilang isang katulong, isang asawang walang silbi o isang labandera. Tinitingnan siya ni Gabriel bilang isang kapantay, isang taong may talino na higit pa sa pisikal na anyo. This is brilliant, Laura. Ang mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang pananaliksik mo tungkol sa water purification at micronutrient absorption, ito ang kailangan ng aking foundation. Bakit mo ito itinatago sa ganitong lugar? Napayuko si Laura. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kamay. Ang mundong pinanggalingan ko ay hindi naniniwala sa akin, Doc. Para sa kanila, wala akong halaga. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Laura, isang maingat at magalang na pagpindot na tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang espiritu. Ang mundo ay bulag, pero ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. I can help you, Laura. I can help Maya. Pero kailangan mong bumalik sa laboratorio. Kailangan mong gamitin ang talinong ito para iligtas hindi lang ang anak mo, kundi ang libo-libong tao na katulad nyo. Tumingin si Laura kay Gabriel. Ang kanyang puso ay naghahalo ang takot at pag-asa. Anong kapalit, Doc? Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kailangan mong magtrabaho para sa akin, sa ilalim ng aking pangalan. Ibig sabihin nito, kailangan mong lumabas sa dilim, pero babalaan kita. Kapag nalaman ng unibersidad at ng mga dating kasamahan mo
Nabuhay ang pananaliksik na ito, hahanapin ka nila. Hahanapin ka ni Henrique. Napatigil ang paghinga ni Laura sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang dating asawa. Ang kaligtasan ni Maya at ang pagkakataong bumangon ay nasa harap na niya. Ngunit ang presyong dapat niyang bayaran ay ang muling pagharap sa demonyong sumira sa kanyang buhay. Sa gitna ng tahimik na klinika, tanging ang malalim na paghinga ni Maya ang maririnig. Handa na ba si Laura na itaya ang kanyang natitirang katahimikan para sa isang kinabukasan na puno ng panganib? Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sinusukat sa kung gaano siya kahigpit kumapit, kundi sa kung paano niya nagagawang bumitaw para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang katahimikan ng madaling araw sa eskinita ay bumasag ng marinig, ang mabigat na hininga ng isang mamahaling makina ng sasakyan na dahan-dahang huminto sa harap ng tinitirhan ni Laura. Ang vibration nito ay tila isang babala ng paparating na panganib. Hindi pa man nakakabawi si Laura mula sa pag-uusap nila ni Dr. Gabriel, ang realidad ng kanyang nakaraan ay muling kumatok sa kanyang pintuan sa pinakamalupit na paraan. Bumukas ang pinto ng barong-barong at pumasok si Henrique kasama ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na nadumihan ng putik sa sahig at ang kanyang mukha ay namimilog sa pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Tingnan mo ang sarili mo, Laura. Tingnan mo kung saan mo dinala ang anak ko. Ang boses ni Henrique ay puno ng pangungutya. Walang bakas ng pag-aalala para sa may sakit na bata. Amoy bulok, madilim, at puno ng mikrobyo. Isang gabi pa rito at baka hindi na abutin ng umaga si Maya. Mabilis na hinarangan ni Laura ang kanyang anak. Ang kanyang mga braso ay tila naging mga pader na nagpoprotekta sa kanyang tanging kayamanan. Huwag kang lalapit, Henrique. Wala kang karapatan dito. Pinabayaan mo kami. Tinalikuran mo kami. Mayroon akong court order, Laura. Ang sabi ni Henrique habang iwinawagayway ang isang puting papel. Dahil sa kalagayan ng tinitirhan mo at sa kawalan mo ng trabaho, ang korte ay nagpasya na pansamantalang ilipat sa akin ang kustodya ni Maya para sa kanyang agarang medikal na atensyon. Subukan mong lumaban at mabubulok ka sa kulungan habang namamatay ang anak mo sa hospital. Nanginig ang buong pagkatao ni Laura. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay gising na at umiiyak sa takot. Ang mukha ng bata ay maputla, ang kanyang mga labi ay bahagyang asul, at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Sa labas, nakita ni Laura si Dr. Gabriel na sinusubukang pumasok, ngunit pinipigilan ito ng mga tauhan ni Henrique. Laura, pakiusap, isipin mo si Maya. Ang muling sabi ni Henrique, sa pagkakataong ito ay may halong pananakot. Sa mansyon, may mga private nurse siya. May pinakamagaling na cardiologists. Dito ay tanging dasal lang ang meron ka. At alam nating pareho na hindi sapat ang dasal para gamutin ang butas sa puso niya. Ang bawat salita ni Henrique ay tila isang laso na tumatagos sa puso ni Laura. Alam niyang tama si Henrique sa isang bagay. Mamamatay si Maya kung mananatili sa piling niya sa ganitong kalagayan. Ang kanyang kahirapan ang naging pinakamalaking kalaban niya. Dahan-dahang lumuhod si Laura sa tabi ni Maya. Hinaplos niya ang pawisang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Anak, baby ko, sasama ka muna kay Papa, ha? Magpapagaling ka lang doon. Susunod si Mama. Pangako, hahanapin ka ni Mama. Mama, ayaw ko po. Huwag mo akong iwan. Ang iyak ni Maya, ang kanyang maliliit na kamay, ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng basang saya ni Laura. Ang tunog ng pag-iyak ni Maya ay tila bumibiyak sa kaluluwa ni Laura. Ngunit pinilit niyang kalasin ang mga kamay ng anak. Ang sakit na naramdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Parang binubunutan siya ng puso habang buhay. Marahas na binuhat ng isang pulis si Maya habang si Henrique ay tinalikuran na sila na tila isang basura lamang ang kanyang iniwan.
Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol na naghiwalay sa kanila habang buhay. Naiwan si Laura na nakasubsob sa maputik na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa dumi, habang ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa buong iskinita. Nawala na ang lahat, ang kanyang dignidad, ang kanyang pera, at ngayon, ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Dr. Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Ngunit tumayo si Laura nang may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pagmamakaawa. Ang tanging natitira ay isang malamig at matalim na determinasyon. Kukunin ko ang lahat mula sa kanya, Doc. Ang bulong ni Laura, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang pangalan niya, ang kayamanan niya, at ang bawat taong tumulong sa kanya na sirain ako. Hihilingin nilang sana ay pinatay na lang nila ako sa gabing ito. Dahil hanggat humihinga ako, magiging bangungot ako ni Henrique Montemayor. Nakatayo si Laura sa gitna ng ulan. Ang kanyang anino ay dahan-dahang humahaba, habang ang kidlat ay nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Ito na ang huling gabi na siya ay biktima. Bukas, ang Laura na kilala nila ay maglalaho, at isang bagong Laura ang isisilang mula sa abo ng kanyang pighati. Ang katahimikan ng unang umaga, nang wala ang yak ni Maya, ay tila isang mahabang gabi na walang katapusan na bumabalot sa buong pagkatao ni Laura. Sa loob ng isang silid na payak, ngunit malinis sa foundation ni Dr. Gabriel, nagising si Laura na ang kanyang mga kamay ay kusang humahanap sa maliit na katawan ng kanyang anak sa kanyang tabi. Ngunit ang tungi niyang naramdaman ay ang malamig na tela ng higaan. Walang init ng hininga ng bata. Walang maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang leeg. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng bawat segundong lumilipas na malayo siya sa kanyang anak. Sa loob ng 7 taon, ang mundo ni Laura ay umikot lamang sa pagsisilbi sa pamilyang Montemayor. Ngunit sa umagang ito, ang mundong yon ay tuluyan ng gumuho, nag-iiwan sa kanya sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling pangarap. Dahan-dahang tumayo si Laura at lumapit sa salamin. Halos hindi niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay may malalim na itim sa paligid. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pighati. Ngunit nang maalala niya ang malamig na mukha ni Henrique at ang mapangaping tawa ni Doña Carmen, ang panghihina sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matalim na ningning ng determinasyon. Hindi sapat ang umiyak. Ang luha ay hindi makakabili ng kalayaan ni Maya. Isang marahang pagkatok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang tunog ng mga daliri na dahan-dahang tumatama sa kahoy ay nagmula kay Dr. Gabriel. Pagbukas ng pinto, bumungad ang doktor na may dalang isang puting gown ng researcher at isang namumngiti ng pag-unawa. Handa ka na bang bumalik sa tunay mong mundo, Laura? Your laboratory is waiting. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang lunas na nagbibigay ng munting liwanag sa madilim na kwarto. Dinala ni Gabriel si Laura sa pinakaloob ng foundation, isang lugar kung saan ang bawat gamit ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw na puti. Ang amoy ng malinis na kemikal at ang mahinang ugong ng mga makinang gumagana ay tila isang pamilyar na awitin na matagal nang kinalimutan ni Laura. Dito, ang bawat test tube at mikroskopyo ay tila mga kawal na naghihintay sa kanyang utos. Dito, ikaw ang masusunod. Walang Henrique na magsasabing wala kang silbi. Walang Doña Carmen na magpapamuka sa iyong galing ka sa putikan. Ang saad ni Gabriel habang iniaabot ang puting gown. Nang isuot ni Laura ang gown, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Hindi bigat ng pagdurusa, kundi bigat ng tungkulin at kapangyarihan. Hinaplos niya ang tela at dahan-dahang tumigil ang kanyang mga daliri sa borda ng kanyang pangalan. Laura Santos, Lead Researcher. Salamat, Doc. Pero alam nating pareho na hindi madali ang laban na ito.
Henrique has connections. He has the name. Ang sabi ni Laura, habang tinitingnan ang isang screen ng computer na nagpapakita ng mga unang datos ng kanyang research tungkol sa malinis na tubig. Name is temporary, Laura. Genius is permanent. Ang sagot ni Gabriel ng may tiwala. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay muling nabasag nang mapansin ni Laura ang isang lumang pahayagan sa ibabaw ng mesa ni Gabriel. Ang headline ay tila isang matulis na palaso na tumama sa kanyang paningin. Montemayor Foundation announces Revolutionary Clean Water Initiative for Typhoon Victims. Sa ilalim nito ay ang larawan ni Henrique at Chloe, nakangiti sa harap ng mga kamera, habang ipinagmamalaki ang isang technical na drawing na kabisadong-kabisado ni Laura. Iyon ang pananaliksik na sinimulan niya 7 taon na ang nakalilipas, ang mga dokumentong tinawag ni Henrique na basura. Ngayon, ninakaw ito ng kanyang asawa at ginagamit upang itayo ang kanyang sariling pangalan sa mundo ng politika at negosyo. Naramdaman ni Laura ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay nayukom sa matinding galit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ninakaw na ni Henrique ang kanyang anak at ngayon, pati ang kanyang talino ay nais din nitong angkinin. Gagamitin niya ang gawa ko para magmukhang bayani habang ang anak ko ay nakakulong sa kanyang mansyon. Ang nanginginig na saad ni Laura, ang bawat salita ay tila mga piraso ng nabasag na salamin. Lumapit si Gabriel at tiningnan din ang balita. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating tapusin ang bagong formula mo. Ang gawa niya ay luma na, kulang sa kalkulasyon, at mapanganib kung hindi maitatama. We will release the perfected version. We will show the world who is the tunay na utak sa likod ng himalang ito. Tumingin si Laura sa isang test tube na naglalaman ng isang malinaw na likido. Ang kinang nito ay tila nagpapakita ng apoy ng puot at pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa siyensya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Simulan na natin, Doc. I want him to watch his empire crumble habang nakatayo ako sa mga guho ng kanyang yabang. Ang malamig na pahayag ni Laura. Nagsimulang kumilos si Laura sa loob ng laboratorio. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katumpakan at talino. Ngunit sa gitna ng paggawa, napatigil siya nang makita ang isang maliit na kulay rosas na clip sa buhok ni Maya na naiwan sa bulsa ng kanyang lumang damit. Dahan-dahan niyang kinuha ito at naramdaman ang muling pagkirot ng kanyang puso. Nasaan na kaya si Maya? Maayos kaya ang lagay nito? Ang tanong na yon ay tila isang munting misteryo na patuloy na nanggugulo sa kanyang isipan. Sa loob ng mansyon ni Henrique, anong mga lason kaya ang ibinubulong nito sa kanyang anak? Laban sa kanya. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang at ang unang hakbang ni Laura ay ang tahiin ang kanyang durog na puso gamit ang nagniningning na sinulid ng karunungan at paghihiganti. Masyado siyang maingay, Henrique. Hindi ako makapag-concentrate sa livestream ko dahil sa walang katapusang pag-ubo at pag-iyak ng batang yan sa kabilang silid. Ang matinis na boses ni Chloe ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon. Tila isang matalas na kuko na kumakamot sa pader. Nakasuot siya ng mamahaling sutlang robe habang ang kanyang muka ay puno ng makapal na makeup para sa kanyang mga followers sa social media. Para sa kanya, ang presensya ni Maya sa bahay na yon ay hindi isang responsibilidad, kundi isang malaking istorbo sa kanyang perpektong imahe. Sa kabilang dako, ang mansyon na dati ay pinupuno ni Laura ng init at pagmamahal ay naging isang malamig na kuta ng pagkukunwari. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ginto, ngunit ang hangin ay amoy lason ng pag-iimbot. Bumaba si Doña Carmen mula sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Chloe. Kung hindi mo kayang tiisin ang ingay ng bata, baka dapat ay sa labas ka na lang mag-ingay, Chloe. Huwag mong kalimutan
na ang batang yan ang dahilan kung bakit hawak pa rin ni Henrique ang simpatiya ng publiko. Sympathy? Doña Carmen, we look like a mess. Ang sagot ni Chloe nang may kasamang pag-irap. Henrique is always in the study, pretending to work on that water project, habang ako ang kailangang magpanggap na bagong ina sa harap ng mga kamera. Napapagod na ako. Ang pagtatalo ng dalawang babae ay tila isang marahas na sayaw ng kasakiman. Wala sa kanila ang nakapansin sa maliit na anino sa itaas ng hagdanan. Doon, nakatayo ang maliit na si Maya. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika na gawa sa basahan, ang tanging alaala na naiwan ni Laura. Ang bata ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi siya makapagsalita. Pumasok si Henrique sa sala, dala ang isang folder ng mga dokumento. Mukhang pagod siya, ang kanyang mukha ay madilim at puno ng stress. Tumigil na kayong dalawa. Hindi niyo ba alam na delikado ang sitwasyon natin? Ang mga investors ay nagsisimulang magtanong tungkol sa efficiency ng filtration system. Ang prototype na ninakaw ko. Ang mga notes ni Laura ay kulang ng huling formula. Marahas na inihagis ni Henrique ang folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagtama ng papel sa matigas na ibabaw ay tila isang babala ng paparating na gulo. Eddie, tawagan mo ang babaeng iyon. Ipakidnap mo o bayaran mo, makuha mo lang ang formula. Ang sigaw ni Chloe, ang kanyang mukha ay namimilog sa galit. Gaga ka ba? Ang bulyaw ni Doña Carmen. Kapag nalaman ng publiko na si Laura ang utak sa likod ng proyektong ito, tapos na ang pangalan ng mga Montemayor. We have to keep her buried in the mud. Napatigil ang lahat ng marinig ang isang mahinang pag-ubo mula sa hagdanan. Tumingin silang tatlo kay Maya. Ang bata ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Papa, nasaan po si Mama? Gusto ko na pong umuwi kay Mama. Ang hikbi ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng isang malupit na bagyo. Lumapit si Henrique sa anak, ngunit hindi ito isang yakap ng pag-ibig. Hinawakan niya ang balikat ng bata nang mahigpit. Isang pagkakahawak na nagdulot ng sakit kay Maya. Wala na ang mama mo, Maya. Pinabayaan ka niya dahil mas gusto niyang maging mahirap. Dito ka natitira. At kung ayaw mong mapagalitan, pumasok ka sa silid mo at huwag kang lalabas. Dahan-dahang kinaladkad ni Henrique ang bata pabalik sa taas. Ang bawat hakbang ni Maya ay tila isang paglayo sa liwanag. Sa loob ng madilim na silid, isinara ni Henrique ang pinto nang may matinding lakas. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila isang hatol ng pagkakulong para sa bata. Nang bumalik si Henrique sa sala, hinarap siya ni Chloe na may kasamang mali siya sa mga mata. Hayaan mo ang bata, Henrique. May mas malaki tayong problema. Nalaman ko kung nasaan si Laura. Balitang-balita sa universidad na may isang mystery researcher na tumutulong kay Dr. Gabriel Reyes at ang sabi nila, mas magaling daw ang bagong formula nito kaysa sa atin. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Henrique. Alam niya na kapag lumabas ang katotohanan, ang lahat ng marangyang buhay na tinatamasa nila ay maglalaho na parang bula. Habang ang pamilyang Montemayor ay abala sa kanilang mga pansariling interes, sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Maya ang isang maliit na krayola at nagsimulang gumuhit sa ilalim ng kanyang kama. Isang simpleng drawing ng 2 taong magkahawak kamay, isang ina at isang anak. Ngunit sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng gate. Isang estranghero ang lumabas. Tinitingnan ang bahay ng may kakaibang kislap sa mga mata. May dalang lihim ang taong ito, isang lihim na maaaring maging susi sa paglaya ni Maya o ang maging huling pako sa krus ni Laura. Sino ang taong ito na nagmamasid sa dilim? At ano ang kaugnayan niya sa nakaraan ni Doña Carmen na pilit nitong itinatago? Anong ginagawa ng isang labanderang katulad mo sa isang lugar na para lamang sa mga edukado, Laura?
Hindi ba't dapat ay nasa likod ka ng bahay at nagkukuskos ng mga maruming basahan? Ang tinig ni Henrique ay tila isang matalas na hiwa ng labaha sa gitna ng marangyang hall ng Philippine Science and Technology Symposium. Ang bawat salita niya ay puno ng kamandag, binitawan sa harap ng maraming tao, na tila ba ang tanging layunin niya ay hubaran ng dignidad si Laura sa harap ng publiko. Napatigil si Laura sa paglalakad. Ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. Sa sandaling iyon, ang kanyang suot ay hindi na ang kupas na duster na punit-punit. Suot niya ang isang simpleng beige na dress na bigay ng foundation ni Dr. Gabriel, isang telang dekalidad na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Tila nagpapaalala sa kanya na hindi na siya ang babaeng basahan na itinapon sa ulan. Dahan-dahanan siyang humarap kay Henrique. Sa tabi nito ay nakatayo si Chloe na nakasuot ng isang matingkad na pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon habang ang kanyang muka ay puno ng mapang-aping ngiti. "You look different, Laura. Saan mo nakuha ang damit na yan? Sa ukay-ukay ba o sa basurahan ng mga amo mo?" Ang pagtataray ni Chloe, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na nakakarindi sa pandinig. Huminga ng malalim si Laura. Nadama niya ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusupil upang manatiling kalmado. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Henrique. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas na lamang ng kasinungalingan. Ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa kintab ng damit, Henrique. Mas mabuting maging isang labandera na may malinis na budhi kaysa sa isang edukadong magnanakaw ng gawa ng iba. Ang malamig na sagot ni Laura. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na hiyaw. Sa gitna ng katahimikan, namilog ang mga mata ni Henrique sa galit. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula habang ang ilang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang tinutukoy ni Laura ay ang water filtration project na ipinagmamalaki ni Henrique, ang proyektong alam nilang dalawa na si Laura ang tunay na nakatuklas. "How dare you?" Ang singhal ni Henrique. Dahan-dahan siyang lumapit kay Laura, ang kanyang anino ay bumalot sa babae. "Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat. At huwag mo ring kalimutan na hawak ko ang buhay ni Maya. Isang maling salita mo pa, at hinding-hindi mo na makikita ang anak mo." Naramdaman ni Laura ang bahagyang panginginig ng kanyang mga tuhod nang mabanggit ang pangalan ng anak. Iyon ang tanging barahan ni Henrique laban sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang matikas na lalaki ang tumabi sa kanya at dahan-dahang humawak sa kanyang siko. "Is there a problem here, Professor Montemayor?" Ang mahinahon, ngunit may autoridad na boses ni Dr. Gabriel Reyes. Napatigil si Henrique. Ang kanyang pagkamuhi ay napalitan ng bahagyang pagkagulat nang makita ang tinitingalang doktor sa tabi ng kanyang dating asawa. Si Gabriel ay kilala sa buong bansa, hindi lang bilang isang scientist, kundi bilang isa sa mga pinakamayamang pilantropo. "Dr. Reyes?" "Wala naman. My ex-wife is just causing a scene." Ang pilit ng ngiting saad ni Henrique, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Tumingin si Gabriel kay Laura ng may matinding paggalang. Pagkatapos ay muling hinarap si Henrique. "Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Si Laura ay hindi lamang narito bilang panauhin. Siya ang aking co-lead researcher para sa susunod na malaking unveiling ng aming foundation. At kung tungkol sa usapin ng magnanakaw, Professor, asahan mong ang siyensya ay may paraan para ilantad ang katotohanan." Hindi nakapagsalita si Henrique. Ang kanyang panga ay nanginig sa sobrang pagkapahiya, habang si Chloe naman ay tila gustong sumabog sa inggit. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Henrique na ang kontrol na hawak niya kay Laura ay dahan-dahang nadudulas sa kanyang mga kamay. "Tara na, Laura.
Marami pa tayong dapat tapusin. Ang yaya ni Gabriel. Naglakad sila palayo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Pagdating sa labas, isang itim na mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang ugong ng makina nito ay tila isang simbolo ng bagong mundong kinabibilangan na ngayon ni Laura. Naiwan si Henrique sa lobby. Pinagmamasdan ang pag-alis ng sasakyan. Ang kanyang mga kamao ay nayukom ng mahigpit. Sino ka ba talaga, Gabriel Reyes? At paanong ang isang basurang gaya ni Laura ay nagagawang tumayo ng ganyan kataas? Sa loob ng sasakyan, tumingin si Laura sa bintana habang dahan-dahang lumalayo ang gusali. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Nagtagumpay siya sa unang harapang ito, ngunit alam niyang gagamitin ni Henrique ang bawat paraan upang hilingin ang kanyang pagbagsak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon, muling dumaing si Maya dahil sa sakit ng kanyang dibdib. Ang yaya ng bata ay desperadong tumatawag kay Henrique, ngunit ang cellphone nito ay naka-off. Dahil sa galit, isang munting bian ang dahan-dahang nabubuo. Ano ang balak gawin ni Doña Carmen habang wala si Henrique? At sino ang lalaking nakita sa labas ng mansyon na tila may lihim na mensahe para kay Laura? Ang bawat pangarap na itinayo sa katotohanan ay pilit nagigibain ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Ang gabi sa laboratorio ng Reyes Foundation ay balot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbababala ng isang paparating na sakuna. Mag-isa si Laura sa loob, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang malamig na liwanag mula sa computer monitor ang nagbibigay ng buhay sa silid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula sa pagod. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas, malapit na. Ilang kalkulasyon na lamang at magiging perpekto na ang bagong water purification formula, ang formulang magpapatunay na ang proyektong ipinagmamalaki ni Henrique ay isang rurok ng kapabayaan. Dahan-dahang kinuha ni Laura ang isang maliit na hard drive. Dito nakatago ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hinaplos niya ang malamig na kagamitan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paghalo-halo ng kaba at pananabik. Para sa iyo ito, Maya. Malapit na tayong magkasama. Ang bulong niya sa hangin. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang marahas na tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas ng silid. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan sa katahimikan ng gabi ay tila isang hudyat ng panganib. Napatayo si Laura, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaking nakamaskara. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga kilos ay puno ng karahasan. Ang isa sa kanila ay mabilis na lumapit sa mga estante at sinimulang itumba ang mga kagamitan. Ang tunog ng mga basong nababasag at ang pagtapon ng mga kemikal sa sahig ay lumikha ng isang nakatatakot na himig ng pagkawasak. Ang amoy ng mga natapong likido ay agad na kumalat, matapang at nakahihilo. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ang sigaw ni Laura, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Mabilis niyang itago ang hard drive sa likuran niya habang ang kanyang likod ay dahan-dahang sumasandal sa pader. Ibigay mo ang data, Laura. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang sabi ng isa sa mga lalaki, ang kanyang boses ay tila isang pamilyar na tunog na narinig na ni Laura sa mga tauhan ni Henrique. Hinding-hindi ko ibibigay ito sa inyo, ang sagot ni Laura. Nang magtangka ang isang lalaki na sunggaban siya, mabilis na kinuha ni Laura ang isang malaking glass flask at itinaas ito ng may banta. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging ang matalim na liwanag ng isang inang handang pumatay para sa kanyang dangal. Nagsimula ang isang maikling kaguluhan sa loob ng silid. Ang mga gamit ay nagliliparan. Ang tunog ng mga bakal na upuan na kumakaladkad sa sahig
ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong ingay. Sa gitna ng gulo, nagawa ni Laura na pindutin ang silent alarm sa ilalim ng lamesa bago siya tuluyang naitulak ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang balikat ay humampas sa gilid ng matigas na lamesa, nagdudulot ng isang matinding kirot na tila kuryenteng gumagapang sa kanyang buong braso. Nang marinig ang papalapit na tunog ng mga security guard sa labas, mabilis na tumakas ang mga lalaki. Iniwan ang laboratorio na tila isang lugar na dinaanan ng bagyo. Nakaupo si Laura sa sahig. Ang kanyang hininga ay putol-putol, habang mahigpit pa ring yakap ang hard drive sa kanyang dibdib. Ligtas ang data, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang takot. Ilang sandali pa ay pumasok si Dr. Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Agad siyang lumapit kay Laura at tinulungan itong tumayo. "Laura, ayos ka lang ba? Anong nangyari?" Hindi makapagsalita si Laura. Tanging ang pagtango lamang ang nagawa niya habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man sila makagawa ng kahit anong hakbang, ang cellphone ni Laura sa ibabaw ng lamesa ay biglang tumunog. Isang unknown number. Nanginginig na sinagot ni Laura ang tawag. Isang boses ng matandang babae ang bumungad sa kanya. Malamig, matalim, at puno ng kamandag. Si Doña Carmen. "Magaling, Laura. Mukhang nakaligtas ka sa aking mga munting regalo na ngayong gabi." Ang sabi ng matanda. May kasamang isang nakapanlulumong tawa. "Pero huwag kang magpakasiguro. Alam mo bang may mga lihim ang iyong yumaong ama na matagal ko nang itinago? Isang katotohanang maaaring magpabagsak hindi lang sa'yo, kundi sa buong alaala ng pamilya mo. Tumigil ka na sa laban na ito o isisiwalat ko sa buong mundo kung anong klaseng dumi ang pinagmulan mo." Naramdaman ni Laura ang pagtigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang ama? Ano ang kinalaman ng kanyang ama sa pamilyang Montemayor? Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang bagong uri ng lason na sumisira sa kanyang natitirang katatagan. "Anong lihim ang sinasabi mo?" Ang sigaw ni Laura sa telepono, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng isang naputol na linya. Naiwang nakatayo si Laura sa gitna ng wasak na laboratorio. Ang amoy ng mga kemikal at ang nakapanlulumong paligid ay tila sumasalamin sa kanyang naguguluhan na isipan. Isang malaking bian ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang puso. Ano ang itinatagong lihim ni Doña Carmen tungkol sa kanyang pamilya? At hanggang saan ang kayang gawin ng matanda upang pigilan siya sa pagbawi kay Maya? Sa dilim ng gabi, ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa siyensya. Ito ay naging isang madilim na paglalakbay sa mga anino ng nakaraan na pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay dahan-dahang huhukay ng ulan ng katarungan hanggang sa ang lahat ng dumi ay lumutang sa harap ng mundo. Hindi pinatulog si Laura ng mga salita ni Doña Carmen. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Sa tulong ni Dr. Gabriel, ginugol nila ang buong gabi sa paghahalughog sa mga lumang dokumento ng foundation at sa mga archive ng universidad. Hindi tumigil si Gabriel hanggang sa makahanap siya ng isang ugnayang matagal nang pinutol ng pamilyang Montemayor. Nang lumabas ang katotohanan sa screen ng computer, naramdaman ni Laura ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang ama, na namatay sa hirap at sakit noong siya ay bata pa, ay hindi lamang isang hamak na magsasaka o manggagawa. Siya ang orihinal na may-ari ng lupain at ng maliit na laboratorio na naging pundasyon ng kayamanan ng mga Montemayor. Ang lagda sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian ay malinaw na pineke. Isang maruming laro na pinangunahan ni Doña Carmen 30 taon na ang nakalilipas. Ninakaw nila ang lahat, Doc. Ang bulong ni Laura, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pighati at matinding galit.
Ang buhay ng tatay ko, ang edukasyon ko, at ang kinabukasan na dapat ay meron ako. Kinuha nila ang lahat para lang itayo ang kanilang mansyon sa ibabaw ng aming mga luha. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Laura. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Huwag kang papayag na manatiling lihim ito, Laura. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo at kay Maya. Oras na para harapin ang reyna ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, hindi nagpadala si Laura ng abogado. Mag-isa siyang pumunta sa mansyon ng mga Montemayor. Suot ang kanyang puting blazer at ang isang aura ng kapangyarihan na tila hindi kayang buwagin ng kahit anong pang-iinsulto. Nang makita siya ni Doña Carmen sa hardin, ang matanda ay tumayo nang may kasamang matikas na pag-irap, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Ang lakas din ng loob mong bumalik dito, Laura. Hindi mo ba natanggap ang babala ko? Ang dumi ng nakaraan ng ama mo ay sapat na para ibaon ka habang buhay, ang banta ni Doña Carmen habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Dahan-dahang inilapag ni Laura ang isang folder sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa matigas na ibabaw ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Ang tinutukoy niyo bang dumi ay ang katotohanang ninakaw niyo ang bawat sentimo ng pamilya ko. Ang tinutukoy niyo bang lihim ay ang huwad na lagda sa dokumentong ito. Namutla si Doña Carmen. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay dahan-dahang binitawan ang tasa ng tsaa na lumikha ng isang mahinang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesa. Mabilis niyang binuksan ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Magkano? Ang biglang tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay naging paos. Inilabas niya ang kanyang checkbook at mabilis na nagsulat ng isang halaga na sapat na para bumili ng isang buong subdivision. Kunin mo ito. Umalis ka na. Bawiin mo ang lahat ng kaso at hinding-hindi na kita guguluhin. Isama mo na rin ang anak mo, ibibigay ko ang kustodya sa iyo. Basta't manahimik ka. Tiningnan ni Laura ang tsekeng iniaabot sa kanya. 1,000,000 piso. 10,000,000. Ang halagang yon ay tila isang insulto sa lahat ng hirap na dinanas niya sa ulan, sa bawat latay ng pang-aapi, at sa bawat luhang pumatak para kay Maya. Dahan-dahang kinuha ni Laura ang tseke. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Isang tingin na tila tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hardin, dahan-dahang pinunit ni Laura ang tseke. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling papel ay tila isang malakas na hiyaw ng katarungan. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa paanan ni Doña Carmen, tila mga puting talulot ng isang bulaklak na nalalanta. Hindi nabibili ng pera ang dangal ko, Doña Carmen, at lalong hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang bawat gabi na umiyak ang anak ko dahil sa inyo, ang malamig na saad ni Laura. Ihanda niyo na ang inyong mga sarili dahil ang parangal na tatanggapin ko sa susunod na linggo ay hindi lang tungkol sa siyensya. Ito ang magiging huling pako sa kabaong ng inyong kapangyarihan. Tinalikuran ni Laura ang matanda nang hindi man lang lumingon. Sa kanyang paglalakad palabas ng gate, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya makasakay sa kanyang sasakyan, isang balita mula sa radyo ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Isang pambansang anunsyo para sa Humanitarian Science Award. Ang nanalo para sa taong ito ay ipapahayag sa isang live na seremonya sa Sabado. Naramdaman ni Laura ang mabilis na kabog ng kanyang puso. Ito na ang huling labanan. Ngunit sa loob ng mansyon, maririnis ang isang malakas na sigaw ng galit mula kay Henrique, isang malaking biyan ng lumitaw. Nalaman na ni Henrique ang tungkol sa pananaliksik ni Laura at mayroon siyang isang huling baraha na maaaring sumira sa seremonya. Isang banta na hindi lamang sa dangal ni Laura, kundi sa mismong buhay ni Maya. Hanggang saan ang kayang itaya ni Laura para sa katarungan
kung ang kapalit ay ang huling pag-asa ng kanyang anak. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi nakukuha sa bilis ng pagtakbo, kundi sa lalim ng pasensya habang hinihintay ang pagkakataong bumawi. Ang puting sobre na may gintong tatak ng National Science and Humanitarian Council ay tila isang nagniningning na hiyas sa ibabaw ng lamesa ni Henrique. Para sa kanya, ang imbitasyong yun ay ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang pagiging makapangyarihan. Sa kanyang isipan, walang ibang karapat-dapat tumanggap ng parangal, kundi siya, ang lalaking gumamit ng bawat paraan, marumi man o malinis, para lamang manatili sa itaas. Finally, Henrique, this is it. Ang masiglang tili ni Chloe habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Suot ang isang napakamahal at kumikinang na pulang gown. Sa gabing ito, malalaman ng buong Pilipinas kung sino ang tunay na reyna ng mga Montemayor. At siguradong bibagsak ang mukha ni Laura kapag nakita niya tayong nasa gitna ng entablado. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Henrique. Inabot niya ang isa pang kopya ng imbitasyon at dahan-dahang isinulat ang pangalan ni Laura sa sobre. Ipadala mo ito sa foundation ni Gabriel. Gusto kong makita ng babaeng iyon ang bawat sandali ng aking pag-akyat. I want her to feel the weight of her failure. Gusto kong malaman niya na kahit anong talino niya, wala siyang laban sa pangalan at pera ko. Samantala, sa loob ng tahimik na silid ng Reyes Foundation, hawak ni Laura ang parehong imbitasyon. Hindi siya natatakot, hindi rin siya nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na naghihintay ng tamang panahon para bumaha. Sa tabi niya, nakatayo si Dr. Gabriel, pinagmamasdan ang kanyang bawat kilos nang may matinding paghanga at pag-aalala. Sigurado ka na ba rito, Laura? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Henrique is dangerous when cornered. Alam nating gagamitin niya si Maya para patahimikin ka. Dahan-dahang tumayo si Laura at lumapit sa isang mannequin kung saan nakasabit ang kanyang gown para sa seremonya. Hindi ito kumikinang tulad ng kay Chloe. Hindi rin ito magarbo. Ito ay isang simpleng silk gown na kulay asul, ang kulay ng malinis na tubig, ang kulay ng pag-asa, at ang kulay ng katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ito ang huling pagkakataon ko, Doc. Ang saad ni Laura. Ang kanyang boses ay tila isang panata. Gagamitin ni Henrique ang bawat baraha niya, pero hindi niya alam na hawak ko na ang katotohanang wawasak sa kanya. Hindi ako pupunta doon para makipag-away. Pupunta ako doon para bawiin ang lahat ng sa akin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang mahinang palakpak ng kalikasan. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Laura, isang maingat at magalang na pagpindot, na tila nagbibigay ng lahat ng suportang kinakailangan nito. You look beautiful, Laura. At hindi dahil sa damit na yan, kundi dahil sa liwanag na nanggagaling sa loob mo. Ang bulong ni Gabriel, isang sandali kung saan ang siyensya at puot ay dahan-dahang natatakpan ng isang usbong ng bagong damdamin na pareho nilang pilit na isinasantabi. Bago matapos ang gabi, isang huling tawag ang natanggap ni Laura mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses ni Henrique ay umalingaw-ngaw sa speaker, puno ng nakapanlulumong banta. Laura, huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena sa harap ng mga kamera. Isang maling galaw mo at sisiguraduhin kong sa susunod na makikita mo si Maya ay hindi mo na siya makikilala. Be a good girl. Watch me win. And maybe, just maybe, I'll let you hug your daughter for the last time. Naputol ang linya. Naramdaman ni Laura ang mabilis na daloy ng takot sa kanyang mga ugat. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang asul na gown na tila ito ang kanyang baluti sa digmaan. Ano ang gagawin ni Henrique sa loob ng seremonya para pigilan si Laura? At sino ang misteryosong panauhin na inimbitahan ni Gabriel na hindi alam ni Laura?
Isang taong may hawak ng huling ebidensya laban kay Doña Carmen? Ang bawat hakbang patungo sa Sabado ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng apoy. Handa na ba si Laura na itaya ang lahat, kahit ang kaligtasan ni Maya, para sa huling hirit ng katarungan? Sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw, ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang pumuwing sa mga mata ng mapanlinlang. Ang Philippine International Convention Center ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahinhin at seryosong usapan ng mga matataas na tao ay bumabalot sa buong hall. Sa gabing ito, ang karangyaan ay tila isang baluti na suot ng lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiting porselana ay ang mga lihim na pilit itinatago. Dumating sina Henrique at Chloe na tila mga dugong bughaw. Ang pulang gown ni Chloe ay humahaba sa sahig, habang ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin sa atensyon ng lahat. Nakakapit siya ng mahigpit sa braso ni Henrique na nakasuot ng isang tuxedo na gawa ng pinakasikat na designer. Sila ang bida. Sila ang sentro ng atensyon. Ang mga flash ng kamera ay tila walang katapusang kidlat na nagbibigay liwanag sa kanilang mapagkunwaring tagumpay. Tingnan mo sila, Henrique. Lahat sila ay nakatingin sa atin ng may paghanga. Ang bulong ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Ito ang buhay na nararapat para sa atin. Hindi tulad ng dati, noong may isang aninong laging nakabuntot sa iyo. Tumingin si Henrique sa paligid hanggang sa mahanap ng kanyang mga mata si Laura. Nakaupo si Laura sa pinakalikurang bahagi ng hall, sa isang sulok kung saan ang liwanag ay hindi gaanong umaabot. Suot ang kanyang asul na gown, siya ay tila isang tahimik na dagat sa gitna ng nagngangalit na apoy. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang kanyang dignidad ang nagniningning sa kanyang buong pagkatao. Poor Laura, ang pangungutya ni Henrique habang dahan-dahang lumalapit sa kanya bago magsimula ang programa. I told you to be a good girl, didn't I? Look where you are now. Sa dulo ng silid, kung saan nararapat ang mga taong katulad mo. Watch closely, Laura. Panoorin mo kung paano ko kukunin ang parangal na magiging huling pako sa kabaong ng iyong mga pangarap. Hindi sumagot si Laura. Tumingin lamang siya ng diretso kay Henrique. Isang tingin na puno ng lalim at kapayapaan na tila nagpapakaba sa lalaki. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Henrique, naramdaman ni Laura ang isang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa di kalayuan, malapit sa harapan ng entablado, nakita niya ang isang pamilyar na maliit na anyo. Si Maya. Nakasuot ang bata ng isang puting bestido, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay habang nakaupo sa tabi ni Doña Carmen. Ang matanda ay mahigpit na nakahawak sa braso ng bata, tila isang bantay sa isang bilanggo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Sa loob ng ilang segundo, ang ingay ng paligid ay naglaho. Nakita ni Laura ang panginginig ng mga labi ni Maya. Tila isang tahimik na tawag ng mama. Naramdaman ni Laura ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit pinalitan niya ito ng isang matigas na pangako. Konting tiis na lang, anak. Malapit na tayong magkasama. Ang sambit ng kanyang puso. Nagsimula ang programa at tinawag si Henrique sa entablado upang magbigay ng maikling talumpati bilang isa sa mga pangunahing nominado para sa Humanitarian Research Award. Tumayo siya ng may matinding yabang. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang pagtapak sa lahat ng taong kanyang inapakan. Ang proyektong ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Ang simula ni Henrique, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall sa tulong ng mga speaker. Ginawa ko ito para sa mga mahihirap, para sa ating bayan, dahil naniniwala ako na ang karunungan ay dapat gamitin para sa kabutihan ng nakararami. Habang nagsasalita si Henrique, ang malaking screen sa likuran niya
ay nagpakita ng mga diagram at formula ng water filtration system. Nakita ni Laura ang mga ito, ang mga pagkakamali sa kalkulasyon na sinadya niyang iwan sa mga lumang notebook na ninakaw ni Henrique. Alam ni Laura na ang sistemang ipinagmamalaki nito ay bibigay sa loob ng ilang minuto kung itutuloy ang demo. Tumayo si Dr. Gabriel sa tabi ni Laura at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balat. "The secret guest is here, Laura. Everything is set." Ang bulong nito. Sino ang misteryosong panauhin na tinutukoy ni Gabriel at ano ang nakatagong ebidensya na lulumpo hindi lang kay Henrique, kundi sa buong pangalan ng mga Montemayor? Ang mga ilaw sa hall ay dahan-dahang namatay. Tanging ang entablado na lamang ang nagniningning. Ang Master of Ceremonies ay lumapit sa podium. Hawak ang isang gintong envelope. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tila ang buong mundo ay huminto sa paghinga. And now, for the highest recognition of the night, the National Humanitarian Science Award goes to. Ang tunog ng pagbukas ng papel sa loob ng envelope ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa isa at bagong buhay para sa isa pa. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado, habang si Henrique ay nagsimula. Nang humakbang pasulong ng may malawak na ngiti, kampanteng ang kanyang pangalan ang susunod na mabibigkas. Ngunit sa kadiliman ng likurang bahagi ng hall, isang matalim na liwanag ang nagmula sa mga mata ni Laura. Ito na ang sandali ng paghuhukom. Ang katotohanan ay tila isang ilog na kahit piliting harangan ng mga bato ng kasinungalingan, makakahanap ito ng awang upang dumaloy at linisin ang bawat dumi ng nakaraan. Ang katahimikan sa loob ng Philippine International Convention Center ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Ang bawat tao sa hall ay tila nakalimot huminga ng dahan-dahang binuksan ng Master of Ceremonies ang gintong sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, tila isang hudyat ng paghuhukom na matagal nang hinihintay ng langit. The recipient of the National Humanitarian Science Award for her groundbreaking work on sustainable life-saving filtration is Dr. Laura Santos. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng entablado. Napatigil si Henrique sa kanyang paghakbang, ang kanyang malawak na ngiti ay biglang naging isang nakatatakot na maskara ng pagkabigla. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa mamahaling carpet, hindi makagalaw, habang ang bulong ng mga tao sa paligid ay naging isang malakas na ugong ng pagtataka at katanungan. "This is a mistake! That is my project!" Ang malakas na sigaw ni Henrique, ang kanyang boses ay napaos sa sobrang galit at hiyang nararamdaman. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng gown ni Chloe, na ngayon ay nakatayo ring tulala at nanginginig ang mga labi. Dahan-dahang tumayo si Laura mula sa dilim ng huling hanay. Ang bawat hakbang niya patungo sa harapan ay tila isang marcha ng isang reynang binabawi ang kanyang kaharian. Ang asul niyang gown ay dahan-dahang sumasayad sa sahig, lumilikha ng isang marahang tunog na tila mga elon sa dalampasigan. Nang tumama ang spotlight sa kanyang mukha, ang lahat ay napasinghap. Hindi nila nakita ang isang biktima. Nakita nila ang isang babaeng nagniningning sa talino at dangal. Umakyat si Laura sa entablado at tumayo sa harap ng microphone. Tumingin siya ng diretso kay Henrique, na ngayon ay pilit na pinipigilan ng mga security guards sa gilid. Ang siyensya ay hindi kailanman naging tungkol sa pangalan o katanyagan, Henrique. Ang simula ni Laura, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa bawat puso ng mga nakikinig. Ang tunay na imbensyon ay isinisilang mula sa malasakit at sakripisyo. Ang formula na ipinagmamalaki mo ay isang luma at mapanganib na burador na sadyang iniwan ko sa iyong mga kamay. Dahil alam kong ang isang magnanakaw ay kailanman ay hindi makakakuha ng huling piraso ng katotohanan. Sa sandaling iyon, ang malaking screen sa likuran ay biglang nagbago. Hindi na ang mga diagram ni Henrique ang nakita,
kundi isang video footage. Doon ay malinaw na nakita si Doña Carmen na pilit na pinapipirmahan si Laura sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian habang ito ay nasa gitna ng pighati. Kasunod nito ay ang pagpapakita ng mga tunay na lab test na nagpapatunay na ang filtration system ni Henrique ay naglalabas ng mga nakalalasong kemikal. Ang ingay ng mga palad na nagtatama ay unti-unting lumakas, tila isang bagyong nanggagaling sa bawat sulok ng hall. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay nang lumabas mula sa gilid ng entablado ang misteryosong panauhin ni Dr. Gabriel, isang matandang lalaki na dating abogado ng ama ni Laura. Hawak nito ang mga orihinal na titulo ng lupa at laboratorio na ninakaw ng mga Montemayor 30 taon na ang nakalilipas. Everything you have is built on a lie, Professor Montemayor. Ang saad ng matanda sa harap ng lahat. Naramdaman ni Laura ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa ibaba ng entablado at nakita si Maya. Ang bata ay dahan-dahang tumayo mula sa tabi ng isang natutulalang Doña Carmen. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makawala ni Maya at tumakbo patungo sa kanyang ina. "Mama!" Ang sigaw ng bata. Ang tunog ng kanyang maliliit na paa sa sahig ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Laura sa kanyang buong buhay. Yumukod si Laura at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng buhok ni Maya ay tila nagpawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa loob ng yakap na yon, ang katarungan ay hindi na lamang isang salita. Ito ay naging isang mainit na realidad, ngunit ang tagumpay ay tila may kasamang huling lason. Habang kinakaladkad si Henrique ng mga pulis palabas ng hall, lumingon ito at may isang madilim na kislap sa mga mata. "Akala mo ba tapos na ito, Laura? Hindi mo ba napapansin? Nasaan ang biyenan mo? Nasaan si Chloe?" Ang huling sigaw ni Henrique bago siya tuluyang nailabas. Mabilis na tumingin si Laura sa upuan ni Doña Carmen. Wala na ang matanda. Wala na rin si Chloe. At sa gitna ng kanyang katuwaan, naramdaman ni Laura ang isang kakaibang panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang tauhan ng hotel ang dahan-dahang lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na piraso ng papel na may bakas ng dugo. "Kung gusto mong makitang humihinga pa ang anak mo, paglabas ng gusaling ito, sumunod ka sa amin sa parking lot. Mag-isa ka lang." Ang bawat hibla ng takot na akala ni Laura ay naglaho na ay muling bumalik ng mas matindi. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Hawak pa rin niya si Maya, ngunit nang tingnan niya ang bata, napansin niyang may isang maliit na pulang marka sa braso nito. Isang marka ng turok na hindi niya napansin kanina. Nanginig ang buong mundo ni Laura. Ang tagumpay sa entablado ay tila naging isang madilim na patibong. Sino ang tunay na may hawak ng laro? At anong sakripisyo ang kailangan pang ibigay ni Laura para sa huling hininga ng kalayaan ng kanyang anak? Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng PICC, ang huling labanan para sa buhay ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng madidilim na anino ng parking lot. Walang ginto ang sapat na pambayad sa buhay na ninakaw at walang dilim ang sapat na malalim para itago ang isang inang nagngangalit ang pag-ibig. Ang bawat hakbang ni Laura pababa sa madilim na parking lot ng PICC ay tila paglalakad sa pagitan ko abuhay at kamatayan. Hawak niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Maya habang ang bawat anino ng mga sasakyan ay tila mga halimaw na naghihintay na sila ay lamunin. Ang hangin dito ay malamig, baamoy usok ng gasolina. Motsutong fanhuantuan sa Maranyang Hall na bago lang nila iniwan. Sa dulo kamot-hanay ng mga sasakyan, nakita niya ang motsik van na nakabukas ang pinto. Doon ay nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maayos na reyna ng mga Montemayor. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang dinkwong ng pagkatalo. Sa tabi niya ay si Chloe na umiyak sa takot, pilit na isinasakay ang mga huling maleta ng nagniningning na alahas. "Huwag kang lalapit, Laura.
Ang tili ni Doña Carmen habang itinaas ang isang maliit na hiringgilya. Ang itinuro ko sa anak mo ay isang lason na ako lang ang may lunas. Isang maling galaw mo, ba hinding-hindi na siya magigising bukas. Naramdaman ni Laura ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ngunit hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kanyang takot. Hinigpitan niya ang pagkakahawak kay Maya. Tapos na ang laro, Doña Carmen. Ang katarungan ay wala sa hiringgilyang iyan. Tingnan mo ang paligid mo. Wala na ang anak mo. Wala na ang yaman mo. Wala ka ng kahit ano, kundi ang iyong sariling kasamaan. I gave you everything. I let you live in my house. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay napaos sa galit. Dapat ay nagpasalamat ka na naging Montemayor ka. Naging Montemayor ako dahil ninakaw niyo ang pagkatao ko. Ang sagot ni Laura, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bakanting parking lot, tila isang hudyat ng huling paghuhukom. Ninakaw niyo ang tatay ko. Ninakaw niyo ang talino ko. Pero hinding-hindi ko hahayaang makuha niyo ang huling hininga ng anak ko. Biglang narinig ang tunog ko maraming mga sapatos na mabilis na humahakbang sa semento. Hindi ito nag-iisa. Lumitaw si Dr. Gabriel kasama ang mga awtoridad mula sa lahat ng sulok. Ang nagniningning na asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang bumalot sa madilim na parking lot. Nang makita ang mga pulis, biglang bumitaw si Chloe sa maleta, balumuhod sa sahig. Huwag niyo akong isama. Siya ang may kasalanan. Si Doña Carmen ang nag-utos sa akin na iturok ang pampatulog kay Maya. Wala iyong lason, Laura. Takot lang yon para hindi ka magsalita. Ang histerikong sigaw ni Chloe, ipinagkakanulo ang tanging taong naging kakampi niya. Naramdaman ni Doña Carmen ang huling pader kwa kanyang kaharian na gumuho. Ang hiringgilya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkabasag sa semento. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na tila doon lang niya nakita ang dumi ng 3 dekada ng kasalanan. Mabilis na binuhat ni Gabriel si Maya ba iniabot sa mga medical team. She's safe, Laura. Sedative lang ang itinurok sa kanya. She will be fine. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila ang pinakamagandang lunas sa lahat ng sugat ni Laura. Nang dahan-dahang pusasan ng mga pulis si Doña Carmen, tumayo si Laura sa harap ng matanda. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tila isang tuyong sapa na wala ng tubig. Ang hiya ay hindi sa pagkakaroon ng putik sa paa, Doña Carmen. Ang tunay na hiya ay ang pagkakaroon ng pusong gawa sa bato. Ngayong gabi, ang pangalang Montemayor ay mawawala sa kasaysayan. Pero ang pangalan ng tatay ko, iyon ang mananatili. Pinanood ni Laura ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis, dala ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang katahimikan sa parking lot ay naging malalim vapayapa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel, nakarga pa rin ang mahimbing na natutulog na si Maya. Tapos na, Laura. You can breathe now. Ang sabi ni Gabriel nang may kasamang malambot na tingin. Tumingin si Laura sa labi, kung saan ang unang liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng Manila Bay. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa isang nagniningning na ginto. Sa sandaling iyon, hindi niya naisip ang parangal. Hindi niya naisip ang yaman na mababawi niya. Ang tanging naisip niya ay ang init ng kamay ni Maya, ba ang pagkakataong magsimula muli. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Laura sa gusali ng PICC. Doon niya iniwan ang kanyang mga pighati. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Gabriel, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay hindi na tunog ng isang biktima. Ito ay tunog ng isang babaeng dumaan sa apoy, lumabas na nagniningning na parang ginto. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang maliit na sobre ang nakita ni Laura sa kanyang upuan. Isang sobre na may sulat kamay ng kanyang ama na akala niya ay nawala na. Anong huling mensahe kaya ang iniwan ng kanyang ama na magbubukas ng isang bagong pintuan
para sa kanilang kinabukasan? Ang bawat pagtatapos ay tila isang binhi lamang ng isang bagong simula. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Bataan ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat butil ng buhangin. Wala na ang amoy ng lason ng mansyon, wala na ang tunog ng mapang-aping tawa, at wala na ang bigat ng tanikalang 7 taon na pumigil sa paghinga ni Laura. Sa lugar na ito, kung saan ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang ritmo, natagpuan ni Laura ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Nakatayo si Laura sa tapat ng bagong tayong Santos Reyes Research Center. Ang puting gusali ay nagniningning sa gitna ng mga puno ng niyog, isang simbolo ng kanyang tagumpay na hindi kailanman mabubura ng kahit anong bagyo. Hawak niya ang huling liham ng kanyang ama, ang liham na natagpuan niya sa kanyang upuan. Noong gabing iyon, ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang huling basbas mula sa kabilang buhay. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang kinuha nila sa atin, kundi ang talinong itinanim ko sa iyong isipan. Hindi kita nagawang protektahan noon, ngunit alam kong darating ang araw na ang sarili mong liwanag ang gagabay sa iyo pauwi. Dahan-dahang itinupi ni Laura ang papel at inilagay ito malapit sa kanyang puso. Ang katarungan ay ganap ng nais sa katuparan. Si Henrique ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan dahil sa pandaraya at paglabag sa karapatang-ari. Habang si Doña Carmen ay naiwang nag-iisa sa isang maliit na pasilidad, ang kanyang alaala ay unti-unti nang nilalamon ng katandaan at pagsisisi. Si Chloe naman ay nawala na, parang bula matapos makuha ng gobyerno ang lahat ng kanyang mga ilegal na ari-arian. Ang pangalang Montemayor ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng kasakiman. Mama! Tingnan niyo po ang nakuha ko! Ang masiglang tili ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay nagniningning ang kalusugan, ang kanyang mga pisngi ay mapula, at ang bawat hakbang niya ay puno ng sigla. Wala na ang asul na marka sa kanyang mga labi. Tanging ang kulay ng buhay ang makikita sa kanya. Yumukod si Laura at niyakap ang kanyang anak. Ang ganda naman yan, anak. Itatago natin yan sa opisina ni Mama, ha? I think that shell would look better on my desk, Maya. Ang isang pamilyar at malambing na boses na nagmula sa likuran nila. Lumapit si Dr. Gabriel, suot ang isang kaswal na puting polo na dahan-dahang humahampas sa kanyang katawan dahil sa hangin ng dagat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng paghanga habang nakatingin kay Laura. Hindi na lamang sila magkasama sa trabaho. Sila ay naging dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng sugat at naghilom ng magkasama. "You're late, Doc?" Ang biro ni Laura nang may kasamang matamis na ngiti. "I had to make sure the foundation's new project for the orphans is ready. At may dinala rin akong pasalubong." Ang sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Laura. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang kinabukasan na puno ng paggalang at tunay na pag-ibig. Isang maingat na sandali ng intimacy, isang sulyap na puno ng kahulugan bago dahan-dahang lumingon ang dalawa sa direksyon ng dagat. Napatigil ang lahat sa isang tahimik na paghanga sa ganda ng takip silim. Sa puntong ito, ang tanong tungkol sa kapatawaran ay nasagot na. Pinatawad na ni Laura ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at binitawan na niya ang puot para kay Henrique. Hindi dahil karapat-dapat ang lalaki sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Laura sa kapayapaan. Ang buhay ni Laura Santos ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong tumalikod sa inyo. Ang inyong talino ay hindi basura at ang inyong mga luha ay hindi tanda ng kahinaan. Ang bawat sakit ay isang paghahanda lamang para sa inyong pinakamaliwanag na bersyon. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang anino ng 3 taong naglalakad sa dalampasigan ay naging isa. Ang kwento ng pighati ay opisyal nang natapos
At ang awit ng bagong simula ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa bawat hampas ng alon. Si Laura ay hindi na lamang ang babaeng itinapon sa ulan. Siya na ang ulan na nagbibigay buhay sa tuyong lupa, ang liwanag na nagtataboy sa dilim, at ang inang nagtagumpay laban sa lahat ng hamon ng tadhana.